Magandang gabi po sa inyo pong lahat, sa lahat po ng ating pong mga kapatiran o sino man po yung ngayon nanonood po diyan po sa kanya pong mga bahay-bahay o sa mga kanya-kanyang tahanan. Ako po ay bumabati ng isang magandang gabi, masaganang araw po sa inyong lahat. At sa oras pong ito, tayo po ay magkakaroon po ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon po ay araw po ng panambahan din po natin. Ngayon po ay Sunday. Last Sunday na po tayo ng buwan ng September. At ngayon pong araw na ito ay araw po ng ating pong pakikipagniig sa ating Diyos. Tayo pong lahat ay patuloy na nawa ay pagpalain ng ating Panginoon sa ating pong pag-aaral na ito. At nawa tayong lahat ay patuloy pong magkaroon pa ng malalim na pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya ay nagagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Salamat po sa inyong lahat na ngayon po ay nariyan at patuloy pong nasasabik sa pag-aaral na ito. At salamat din sa mga music ministers natin na patuloy pong nagbibigay po ng karangalan sa ating Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga gifts, spiritual gifts na inihahandog sa Diyos. Salamat po sa inyo lahat. Salamat po sa ating Panginoon na patuloy po tayong tinuturuan ng kanyang mga salita. Mga salita na patuloy na nagbabago ng ating buhay. Ngayon po tayo po muna ay manalangin sa ating pong pagsisimula ng mensahe. Tayo po muna ay dumulog at manalangin sa ating Diyos. Dakilang Ama, makapangyarihang Diyos, wala po kayong katulad. Tunay po ang lahat ng nagtitiwala po sa inyo ay inyong pong papapalain. At lahat ng sumusunod po sa inyo ay patuloy makakatanggap ng mga rewards, Panginoon. Lord, sa iyong kamay pinagkakatiwala po namin ang pag-aaral na ito. Ngayon po ay araw po ng linggo na kung saan kami po ay nakakatipon. Bagamat hindi po ito physical na pagtitipon, ito po ay spiritual gathering namin. O fellowship, pagpalain niyo po kaming lahat na maunawaan namin ang mga salita mong amin pong mapapagbulay-bulayan at mapapag-aralan. Patuloy po namin yung dulog sa inyo ang bawat buhay namin. Forgive us kung kami po'y nagkulang, kung kami po'y nagkamali o kami po'y nagkasala. Patuloy kami humihingi ng forgiveness, ng pagpapatawad mo, Panginoon, sapagkat mawawala ng kabuluhan ng pag-aaral na ito kung mayroon pong kung mayroon pong kasalanan ang puso namin, Panginoon. Linisin niyo po kami at patuloy kami maging karapat-dapat sa pag-aaral na ito. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So ngayon po, ako po ay nasa ating tahanan uli magtuturo. Baka sa next Sunday po ay nariyan na po ako sa church. Kasama po ang mga ibang kapatiran natin. Pag-aaralan po natin, katulad din po nung topic natin nung nakaraan about love. Napakarami pong message about love. At alam natin lahat na may 3 kategorya o hanggang 4 na kategori ang salitang love. Ito yung erotic, phileo, and agape. Yan po yun. At meron pang storge love na wala naman po ito sa Bible, pero yan po ay hindi po salitang English, kundi I believe ito po ay Greek, no? Storge love. So ngayon nga po, yun po yung ating bibigyan ng pansin sa ating po pag-aaral. So ang pag-ibig po ay napakarami pong ibig sabihin. Subalit tingnan po natin sa Bible, ang pag-ibig na pwede nating maranasan sa ating Diyos at ang pag-ibig na pwede nating iparanas sa ating kapwa. Unang-una nga po, bago po ako mag-start sa aking topic, ako po ay nagpapasalamat po sa church, sa Body of Christ, sa lahat po ng mga taong
naging kabahagi ko po nung ako po ay nagkaroon po ako ng sakit, bagamat hindi pa po ito katagalan, kailan lang. Nagkaroon po ako ng trangkaso, pero ako po ay pinag-quarantine ng aking family. Napakahirap po ang aking naranasan. Kapiling ko na ang pamilya ko, nandun lang, pero napakahirap na. How much more kung malayo ka sa family mo. Salamat po sa lahat ng mga kapatid na dumalaw, nagpunta, pinuntahan ako, nagbigay ng gifts. Salamat po sa inyo. Salamat din po sa mga nagte-text sa akin nung nasa kabigatan po ako, araw-araw nagte-text, nagbibigay ng word of encouragement sa akin. Salamat po sa inyo. At higit sa lahat, salamat din po doon sa mga nanalangin para po sa aking healing, sa aking kagalingan. Salamat po sa inyong lahat. Doon ko po naramdaman yung pag-ibig ng iglesia. At kung ako po ay nagkukulang sa ako po ay nagkukulang sa body, sa church, hindi ko po ito sinasadya at hindi ko po naman kasi mabibigyang lahat ng atensyon ang bawat kapatid, pero andyan po ako sa inyo po para po magsuporta rin, maipadama ko rin yung pag-ibig ko sa inyo. Nais ko lamang pong sabihin ng aking pong taus-pusong pasalamat sa lahat ng kapatiran na nagpunta po sa bahay, nagbigay ng gifts, yung iba po nagte-text, yung iba po ay nanalangin. Salamat po. Damandama ko po ang pag-ibig ng iglesia na ako po ay makaranas ng difficulties o hirap. At ngayon pong araw na ito, patuloy po natin pag-aaralan ang salita pong love. Sa wikang Tagalog, napakarami pong ibig sabihin ng pag-ibig, pagmamahal, paggiliw, pagsinta. Ang dami po niyan. Pero tingnan po natin ang babanggitin ko pa po tungkol sa pag-ibig. Bubuksan ko po sa Deuteronomy chapter 27, verse 15 to 26. Marami pong verse ito. Pero tignan po natin. Siguro po hindi na po ito po yung curses. Ito po yung sumpa ng Diyos. Sabi rin, sumpain ng sino mang gumagawa ng anumang imahen upang sambahin kahit palihim. Ito'y kasuklam-suklam kay Yahweh. Ang buong bayan ay sasagot ng Amen. Sumpain ng sino mang hindi gumagalang sa kanyang mga ama at ina. Sasagot ang sambahayan, Amen. Sumpain ng sino mang gumalaw sa palandaan ng hangganan ng lupang pag-aari ng kanyang kapwa. Sasagot ang sambayanan, Amen. Sumpay ng sino magligaw sa bulag, sasagot ang sambayang Amen. Sumpay ng sino magkait ng katarungan sa mga dayuhan, ulila at byuda, sasagot ang sambayan, Amen. Sumpay ng sino makikipagtalik sa ibang asawa sa ibang asawa ng kanyang ama, sapagkat inilalagay niya sa kahihiyan ng kanyang sariling ama. Sasagot ang sambayan, Amen. Sumpay ng sino makipagtalik sa anumang uri ng hayop, sasagot ang sambayan, Amen. Sumpay ng sinumiping sa kanyang kapatid na babae kahit pa ito'y kapatid sa ama o sa ina, sasagot ang sambayanan, Amen. Sumpay ng sinumang sumiping sa kanyang biyanang babae, sasagot ang sambayanan, Amen. Sumpay ng sinumang lihim na pumatay sa kanyang kapwa, sasagot ang sambayanan, Amen. Sumpay ng sinumang nagpapabayad upang pumatay ng taong walang kasalanan, sasagot ang sambayanan, Amen. Ito po yung last verse, 26. Sumpay ng hindi susunod sa mga utos na ito, sasagot ang sambayanan, Amen. So ito po yung curses. Ito pa yung sumpa. Paano po nagkaroon dito ng kaugnayan yung salitang pag-ibig? Puro curses yung ating narinig at nabasa. Sabi nga sa binabasa ko, these curses were a series of oath. Ito pong curses, ito po series ng oath o pangako.
spoken by the priest and affirmed by the people, by which the people promise to stay away from wrong action by saying Amen. Ito po yung sinasabi ng Bible na lahat po ng sinasabi rito na curse ay sumasagot po ang tao ng so be it. Na ang ibig sabihin po ng so be it o Amen o mangyari nawa, the people took responsibility for their action. Pag sinabi mong Amen, ikaw ay meron kang responsibility sa gagawin mo. Meron kang pananagutan sa iyong gagawin. Yun po yung pag nagsasalita po ng Amen, itong Amen po na to, nagpapatunay ito, so the people took responsibility for their action. Ang tao ay kinukuha nila yung responsibilidad nila pag sila ay gagawa. Kaya sabi rito, sa unang-una po nating bibigyan ng pansin, God's restriction are motivated by love. Ang paghihigpit ng Diyos, kasi parang kung babasahin po ninyo ito, puro curse eh. Puro curse ito eh. God's restriction are motivated by love. Nakakita na ba kayo ng taong mahigpit? Mahigpit sa inyo. So ito po pinakikita ng Diyos. Sabi sa binabasa ko, sometimes looking at a list of curses like this give us the idea that God has a bad temper and is out to crush anyone who step out of line. Parang ng Diyos, parang napakabagsik niya. At ang sino mang susuway dito ay parang ikakrush niya, parurusahan. So nakakita na po tayo siguro ng mga parents na napakahigpit. Yun po yung inaano. Pero sabi rito, but we need to see this restriction not as a threat but as a loving warning about the plain facts of life. Hindi po ito isang pagbabanta ng Diyos. Ito ay pagpapakita niya po ng pagmamahal sa atin, sa Israelites. Talaga pong pagka tayo po ay nakaka-encounter ng iba pong mga tao na sinasabi nila, napakarami ninyong bawal sa inyo. Sa born again, maraming bawal. Napakahigpit sa inyo. That's true. Kasi mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya na ang mga bagay na pinagbabawal niya ay gawin natin. Yan po yung ibig sabihin po ng Panginoon tungkol po rito. Kaya sabi sa akin dito, just as we warn children to stay away from hot stove and busy street. Parang ganito yun eh. Nakatulad din ng mga bata na sinasaway natin pag sila po ay pumupunta sa isang lugar na kung saan baka sila mapasok, sa kusina, o pinaalis natin sila o pinaiiwas natin sila dun sa kalye na marami pong sakyan, baka sila po yung mabangga. So ganun po yung paghihigpit ng Panginoon. At ganun din ang paghihigpit minsan ng ating mga parents para hindi po tayo makagawa ng mali. Siguro meron sa atin na mga parents natin ay naghihigpit sa atin, pero hindi po 'yun para ikaw ay parusahan. Kasi mahal ka ng parents natin. Mahal tayo ng parents natin. At kaya ginagawa ito ng Diyos, itong mga curses na ito, kasi mahal tayo ng Diyos. Ang mga Israelita po ay mahal ng Diyos. Kaya sabi rito, God want us to stay away from dangerous action. Ang sinasabi ng Panginoon dito, tayo pong lahat ay lumayo sa mga mapanghanib na gagawin natin, katulad ng mga curses na ating binasa. Napakarami po niyan, hindi na po natin isa-isahin, no? Itong mga curses na ito. So, ang sinutukay lang ng ating Panginoon dito, ito po isang dangerous action na winawarningan tayo na wag po natin, lumayo tayo sa mga ganitong action o pwedeng gawin natin, gawin ng tao. The natural law of his universe make it clear that wrongdoing toward other or gods has tragic consequences. Ano bang bagay na magagawa mong mali? Una sa Diyos at sa iyong kapwa ay magkakaroon ka talaga ng mabigat na consequences. Magiging mabigat na bunga.
Katulad nga ng batas natin, meron po tayong batas at pag itong batas natin ng tao ay nasuway mo, meron kang bungang masasakit na mangyayari sa'yo. Magiging masakit na bunga yan. Sabi, God is merciful enough to tell us the truth plainly. Ang God po ay napakamahabagin niya. Kaya sinasabihan tayo ng mga ganitong katotohanan tungkol sa gagawin po nating kamalian doon po sa mga curses. Kaya napakahalaga pala na ang pag-restrict ng Panginoon, ang paghigpit sa atin ng Diyos ay hindi po yan upang ikaw ay bantaan o takutin, kundi upang ipadama niya sa atin ang paghihigpit niya ay pagmamahal niya yon. Yan po yung hindi maintindihan ng ibang tao. Kaya tayo hinihigpitan ng Panginoon na makagawa ng wrong action sapagkat mahal tayo ng Diyos. Yun po yung ating makikita. Kaya sabi, nabasa ko dito, motivated by love, not anger. His strong words help us avoid the serious consequences that result from neglecting God or wrongdoing others. Yung pong hindi po anger yung namamayani sa kanya sa mga curses na ito, kundi nagmo-motivate ito ng pagmahal niya sa atin upang tayo tulungan na iwasan ang lahat na magiging bunga ng maling aksyon natin na gagawin. Meron na ba kayong maling aksyon na nagbunga ng hindi maganda sa inyo? Meron ba kayong maling aksyon sa inyong kapwa na nagkaroon ng bunga at masyadong masakit yung naging ganti nun? Yun po yung ayaw po ng Diyos. Kaya tayo pong lahat ay binibigyan po tayo ng restriction ng Panginoon. Pero nagmo-motivate ito ng pag-ibig ng Diyos. Not anger, not threat, hindi po takutin ka. Kaya napakaganda po pala nun. Sabi rito, sa aking binabasa, but God does not leave us with only curses or consequences. But God does not leave us with only curses or consequences. So, sinabihan tayo ng Panginoon ng mga curses o mangyayari sa atin. Pero sabi rito, immediately following these curses, we discover the great blessing. Pero pagka sumunod ka doon at bubuksan mo yung chapter 28, ang daing blessing. Mas maraming blessing doon sa curse. Pagbabasahin po natin yung chapter 28. So, tignan po ninyo. Ba? After na makita mo yung mga curses at nakasunod ka doon sa mga pinagbabawal ng Panginoon, nakaiwas ka ron, napagtagumpay yun, na-overcome mo yun, tignan mo yung verse 28, chapter 28, ang daming blessing. Ang daming blessing. Pag binasa po ninyo, siguro tignan nyo po yun, hindi na po natin babasahin yun. Pero pag binasa po ninyo yun, ang napakarami pong makikita po tayo, makita po natin dito yung blessing dito sa chapter 28 ng Deuteronomy. Kaya this give us extra incentive to obey God's law. Itong chapter 28, magbibigay pa ito sa atin ng extra incentive kung tayo po'y susunod doon sa pinag-uutos niya doon sa chapter 27. While all this blessing may not come in our lifetime on earth, maaaring hindi mo makuha ito sa earth, dito sa mundong ito lahat. Those who obey God will experience the fullness of a blessing when He establishes the new heaven and new earth. So, tingnan po ninyo doon. Merong mga curses. Pero pag nasunod mo yun, ang daming blessing kaysa doon sa curse. Tingnan po ninyo ang pag sinasabi po pag nagsasalita po ang Diyos tungkol sa love. May restriction pero nagmamotivate ito dahil mahal ka ng Diyos. Kaya ikaw hinihigpitan. Hinihigpitan ka ba ng Diyos? Yes. Ayaw niyang makagawa ka ng wrong action sa Diyos at sa kapwa mo. Katulad ng mga parents natin. Ayaw din ng parents natin na makagawa tayo ng maling desisyon, maling ugali. Kaya po tayo hinihigpitan ng ating mga parents. At lalo tigit ang ating Diyos. Very restricted. Pagdating na po sa mga maling aksyon na pwede nating magawa. Yun ay nagmamotivate ng pag-ibig po ng Diyos. Ayan po yan.
Tingnan po natin dito yung sa 2 Samuel chapter 13. In 2 Samuel chapter 13, ito yung ating babasahin. Verse 14 to 15. Ngunit hindi nakinig si Amnon at dahil mas malakas siya, nagawa niyang pagsamantalahan si Tamar. Matapos siyang pagsamantalahan, si Amnon ay namuhi sa kanya ng pagkamuhi higit pa kaysa hibang na pag-ibig na dating iniukol niya rito. Umalis ka na, sabi niya kay Tamar. Ito yung 2 verses na pag-aaralan po natin dito, difference between love and lust. Ano ba ang pagkakaiba ng pag-ibig at nung lust? Yung ating plus yung laman. Yan po yun. Kasi pag-ibig din matatawag yan eh. Love and lust are very different. After Ammon raped his half-sister, his love turned to hate. Pagkatapos niyang mapagsamantalahan itong kapatid niya, nagkaroon siya ng hate, no? Parang nasuklam siya. Pag-aaral natin yan. Yung half-sister niya, sabi, love and lust are very different. After Ammon raped his half-sister, his love turned to hate. Pagkatapos niyang gahasain itong kanyang half-sister, yung kanyang pagmamahal na rama, napalitan ito ng galit. Di ba nabasa natin? Although he has claimed to be in love, he was actually overcome by lust. Sinasabi niyang minamahal niya itong kanyang half-sister, pero he was actually overcome by lust. Pero siya po ay nadaig nung kanyang lust. Hindi po pag-ibig yon. Hindi po yung tunay na pag-ibig. Yan po yan. Kaya sabi rito sa binabasa ko, love is patient. Siguro po tayo pong lahat ay makita po natin yun sa 1 Corinthians chapter 13. Love is patient. Ang tunay na pag-ibig po, mapagtiyaga, mapag-intay. Lust, ito yung laman, require immediate satisfaction. Magkaiba po yun eh. Yung lust, yung ating flesh, yung ating laman, gusto natin magkaroon agad tayo ng satisfaction. Yung tunay na love is patient, matyaga, mapaghintay. Pero yung lust mapusok. At require immediate satisfaction. Gusto mo masatisfy ka agad. Ayan yung lust. Ayan yung dulot ng pag-ibig na laman. Love is kind, that's true. Ang pag-ibig daw ay mabait. Lust is harsh. Ang lust ay malupit ito. Kabaliktaran ng lust. Yun po yung different nila. Love does not demand its own way. Ang pag-ibig daw po ay hindi nagdidemand ng sarili. Hindi niya tinataas ang kanyang sarili niya. Hindi na siya nagdidemand para sa kanya. Pero ang sabi po sa akin binabasa, lust does. Ang lust, ang laman, naghahangad para sa sarili niya. Kakaiba po yan. Kaya andito, difference between love and lust. Nung kayo po ay nag-asawa, ano ba unang naramdaman? Lust o love? Diba? Kaya yun po yung binibigyan po natin dito. Sabi, you can read about the characteristics of real love in 1 Corinthians 13. Pag binasa niyo po yung 1 Corinthians chapter 13, makita niyo po doon yung mga katangian ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay matyaga, mabait. Ang pag-ibig ay hindi nagmamataas, hindi nagmamapuri. So, yun po yung mga katangian ng pag-ibig eh. Pero yung lust, iba po ang katangian yan eh. Pansariling satisfaction yan. Pansariling kasiyahan. Yun po yung pinakikita ng lust. Kaya po yung iba nagkakaroon ng pagliligawan, kadalasan
ang nakikita yung last, yung laman. Kaya pag nag-asawa na, after ilang year, parang hindi na love yung nararamdaman. Kasi ang love very patient. Ang last, satisfaction, self-satisfaction. Gusto lang mairaos yung sarili mo. Yun ang last. Kaya magkaiba yun. Si Amnon ay nakaramdam siya ng pag-ibig. Pero after na kanyang pagsamantalaan yung half-sister niya, yung kanyang pag-ibig napalitan ng puot, napalitan ng galit. Kaya ibang-iba. Kaya sabi sa binabasa ko, lust may feel like love at first. Ang lust daw natin, mararamdaman mo yun parang pag-ibig sa una. But when physically expressed, it so result in self-disgust and hatred of the other person. Pagka ito po ay na-express mo, nagawa mo na, nagiging resulta ito ng self-disgust. Hindi mo na siya, ayaw mo na sa kanya. And hatred of the other person. Nagkakaroon ka ng galit. Pag nairaos mo na yun. Kaya hindi yun pag-ibig eh. Lust iba po yung pag-ibig, iba po yung lust. Masyadong makasarili ang lust. Yan po yung tinutukoy natin sa pinag-aaralan po natin. Kaya minsan nagkakaroon po tayo ng pagnanais na magkagusto tayo sa isang girl o sa isang boy o sa isang man na talagang makita natin dito yung kanyang physical body ay talagang kaibig-ibig. Mas madaling magustuhan yon eh. Pero tunay kaya na ang naramdaman mo sa kanya ay panglas lamang, panglaman lamang o tunay na pagmamahal. Yan po yan. Yan po yung Yun po yung pagkakaiba ng difference between love and lust. L-U-S-T. Lust. Tignan pa po natin dito po sa Job chapter 1. Job chapter 1 verse 20 to 22. Job chapter 1 verse 20 to 22. Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo, pagkatapos nagpatirra pa siya at sumamba sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinupupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh ng babawi, purihin si Yahweh. Alam natin ito nangyari kay Job sa napakalaking disastrous na nangyari sa kanya, na halos sa lahat ng kanyang kabuhayan ay nawala lahat. Pati ang kanyang mga minamahal na anak ay naubos, namatay lahat. So kung titignan po natin ang Book of Job, ay marami na po natin beses itong napakinggan tungkol dito sa buhay ni Job. Sabi rito, ito po isang question eh. Question ito eh. Sino ba nagmamahal sa Diyos? Siguro po kung titignan natin, lahat po tayo magsasabi na mahal natin ang Diyos. Wala po naman siguro magsasalita na hindi mo mahal ang Diyos. Maliban na lang doon sa mga taong masyadong nasaktan, inaakala nila Diyos ang may gawa nun, kaya nagalit sila. Pero especially tayo po mga Kristiyano ay unang-una tayong nagmamahal sa Diyos. Yan. Pero sabi, could you love God if you lost everything? Mamahalin mo pa rin ba ang Diyos kung lahat ng mga bagay sa iyo na tinatangkili kay nawalan lahat? Yan ang question. Mamahalin mo ba ang Diyos kung ikaw ay nawalan ng trabaho, nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ka ng bahay, nawala lahat? Ang tanong, mamahalin mo ba ang Diyos? Yan ang question eh. Yan ang question. Tignan natin dito. Sabi rito, Job has lost his possessions and family in the first of Satan's test. Nawala lahat yun. But he reacted rightly toward God by acknowledging God's sovereign authority over everything God has given him. So, yung binasa natin, kinikilala ng Diyos, siya ang sovereign.
Siya ang makapangyarihan sa lahat. At siyang may authority sa lahat ng ibinibigay niya sa atin. Even trabaho, family, kayamanan, talento, lahat po yan ay binibigay ng Diyos sa isang tao na gusto niyang pagbigyan. Nawala lahat yon. Nawala lahat yon, material possession. Pati ang kanyang family ay nawalang lahat. Kaya ang tanong dito, could you love God if you lost everything? Mamahalin mo ba ang Diyos kung nawala na rin sa isay lahat ang buhay mo dahil lahat ng iyong mga tinatangkilik ay naubos? Nawala? Alam mo, ang dai-dai mong pera, maganda trabaho, meron kang magandang family, meron kang magandang bahay, tapos nawalan lahat. Mananatili ba yung pagmamahal mo sa Diyos? That's a question. Yan po yung question. Satan lost this first round. Natalo si Satanas. Kasi hindi nagpatinag si Job eh. Sumamba pa rin siya sa Panginoon eh. Binasa natin. Diba? Sabi, hubad akong dumating dito, hubad din akong aalis, purihin ng Diyos. So, hindi siya nagpatinag doon. Job passed the test and proved that people can love God for He is. Nagpapatunay na mahal niya ang Diyos dito. Not for what He gives. Yan po yung pinag-aralan po natin about love. Kasi iba po nagmamahal sa Diyos kasi binibigyan siya. Marami siyang blessing. Sino po yung ganun? Mahal na mahal mo ang Diyos. Lagi kang nasa church. Lagi kang nasa panambahan. Biglang nawala lahat yung inyong resources. Sinasabi naman talaga ng Bible, siya ang may authority sa lahat ng binibigay sa iyo. Yan po yung tanong eh. Mamahalin po ba ang Diyos kung nawala na ang lahat ng bagay sa iyo? O nagmamahal ka lang sa Diyos dahil may binibigay ang Diyos sa iyo? At pag wala na kaya, mamahalin po kaya ang Diyos? Yan ang tanong ko. Yan ang katanungan po natin sa ating sarili. Kaya mahal natin ang Diyos kasi pinagpapala tayo. Kung naubos, nasimot ka, nasaid, manatili ka pa bang nagmamahal sa Diyos? Yan po yan. Maganda buhay mo ngayon eh. Masagana ka ngayon. Malusog. Wala kang sakit. Kaya mahal na mahal mo ang Diyos. At pag sumasamba ka, talagang pag umaawit ka sa Panginoon, inilalakas mo pa ang boses mo. Kung nawala lahat yung mga tinatangkilik mo na binigay ng Diyos sa'yo, mamahalin mo ba kaya siya? That's a question. Diba? Kaya sa aking binabasa, dyan din sa Job, chapter 3, dyan lang po sa kabila. Chapter 3, verse 23 to 26. Chapter 3, verse 23 to 26. Ano kaya ang dahilan at ang tao'y sinilang kung inilihim naman ng Diyos ang kanyang patutunguhan? Karaingan ng aking pagkain, pagtitiis ang aking inumin. Ang kinatatakutan ko ang siyang nangyari sa akin at ang pinakaayawan ko ang dumating sa akin. So, kung mapapansin po natin dito in verse 26, hindi ako mapalagay, wala akong kapayapaan. Kaguluhan sa buhay ko ay walang katapusan. So, iba na yung nangyari. Diba? Iba yung nangyari. Dati nag-worship sa Panginoon, parang sinisin na niya ang Diyos dito. Diba? Kaya sabi rito, suffering cannot separate us from God's love. Ano mang suffering maranasan mo, maubos o maubusan ka na lahat ng iyong mga possession, ang sabi ng aking binabasa, suffering cannot separate us from God's love. Hindi pwedeng paghiwalayin ka at ng inyong Diyos sa mga suffering na pwedeng dumating sa buhay mo. Yan yung sinasabi. Job had been careful not to worship material possession but to worship God alone.
Sabi rito, Job had been careful not to worship material possession. Pinag-iingatan ni Job na mag-worship niya yung mga material possession. Alam naman natin na even Christian minsan nag-worship niya doon, yung worship niya na yung material possession niya. Parang doon na lamang siya laging nakadepende. Ayan po yung minsan nangyayari. Kaya sabi, Job had been careful not to worship material possession, but to worship God alone. Ang layo niya, i-worship lamang ang Diyos, not yung material possession. Nawala lahat ba? He was overwhelmed by calamities that mocked his caution, and he complained about trials that come despite his right living. So, sabi rito, dahil sa maraming calamities na yon that mock his caution, and he complained. And he complained about trials that come despite his right living. Nag-complain na rin siya Sabi niya, matuwid ako, ba't nangyari ito sa akin? Hindi ba tayo mga Kristiyano? Masyado tayong ganun ang ating pananaw. Na pag ako nasa piling ako ng Diyos, pagpapalain niya ako. Magiging masagana buhay ko. Pangako ng Diyos yan sa akin. That's true. Totoo po yan. Totoo po yan. Pero katulad nangyari kay Job. Matuwid ang buhay niya Ba't nawala lahat yun? Nagsuffer siya ng katakot-takot. Nag-iba yung kanyang pananaw. Hindi na siya makapagpuri sa Panginoon at parang sinisisi niya ng Diyos. At ang sabi rito, kami nabasa, all the principle by which he had lived were crumbling. All the principle by which he had lived were crumbling. Lahat ng mga ito ay bumagsak lahat. Pati siya, bagsak din siya Hindi ba, nakaranas na ba tayong bumagsak dahil sa nawalan tayo ng mga bagay-bagay sa mundong ito? Nawalan ng trabaho. Nawalan ng mahal sa buhay. Bagsak siya Pero kaya sabi sa akin binabasa, babasahin ko po para makita niyo po. And Job began to lose his perspective. Nawala yung focus niya sa Diyos Nawala na yung focus niya sa Diyos. Nagkaroon siya ng focus doon sa mga nawala sa kanya. Nagkaroon siya ng focus doon sa mga bagay na nawala sa kanya. Trials and grief, whether temporary or enduring, do not destroy the real purpose of life. Ano ba yung purpose mo sa buhay mo? Ba't ka nandyan? Bakit ka naging Kristiyano? Ano ba ang purpose mo? Ano ba ang layunin mo sa buhay mo? Yan ang tanong. Kasi sabi rito, yung trials, griefs, whether temporary or enduring, o temporary ba yan o patuloy, hindi sinisira niya ng tunay na purpose ng ating buhay. Hindi niya kayang wasakin yun. Ano ba purpose mo sa buhay niyo? Depende doon sa mga dumating man sa iyo. Mga grief, mga pagkasiphayo, distraction. Hindi dapat nababago ang layunin mo sa buhay na ito. Ano ba ang layunin natin sa buhay na ito? Kaya sabi rito, life is not given merely for happiness. Ang buhay ay hindi upang lagi kang maging masaya. Ang buhay ay hindi lagi kang masaya. And personal fulfillment, but for us to serve and honor God. Life is not given merely for happiness and personal fulfillment. Ang buhay daw ay parang maging masaya ka at magkaroon ka ng personal fulfillment, maabot mo yung mga pangarap mo, but for us to serve and honor God. Po yung layunin mo sa buhay. Ito yung purpose po natin sa buhay, kaya po tayo naging Kristiyano o kaya tayo sinilang sa daigdig na to. Ang purpose po natin sa buhay, paglilingkod at i-honor ang Panginoon. Magbigay ng karangalan sa ating Diyos. Ang buhay natin, ipaglingkod natin sa Panginoon. At ang sabi rito, upang i-honor natin ang Diyos.
Kilalanin natin ang Diyos. Yan po yung purpose. Nawala po yun eh. Nawala po yun kay Job eh. Naging iba ang pananaw niya eh. Sabi sa akin, binabasa uli, the worth of the meaning of life is not based on what we feel but on the one reality no one can take away, God's love for us. Ang meaning daw po ng buhay natin, hindi base yan sa mga naramdaman ba natin. At ang tunay na buhay daw, no one can take away God's love for us. Na ang tunay pong buhay natin, ang pag-ibig daw po ng Diyos ay hindi po inaalis sa atin. Even sa ganito pong sitwasyon na ikaw ay bagsak na at ubos na ang kabuhayan mo. At halos nga yung kay Job, may sakit na rin siya. Pero ang prinsipyo ng buhay, ang perspective na yung buhay, to serve and honor God. Yan ang perspective ng buhay ng buhay. So napakahalaga po pala napakahalaga po pala na makita po natin ang kahalagahan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Don't assume that because God truly loves you, He will always prevent suffering. Wag daw po tayong mag-akala na ang Diyos ay mahal ka, na He will always prevent suffering. Na lagi kang iingatan sa suffering. Totoo po yan, pero hindi lagi. Right living nga itong si Job eh. Maayos nga yung buhay niya, nakaranas siya nun eh. Kaya nga sinasabi nga rito, suffering cannot separate us from God's love. Don't assume that because God truly loves you, He will always prevent suffering. The opposite may be true. God's love cannot be measured, limited by how great or how little we may suffer. Kaya sabi nga sa Roma 8:38-39, teaches us that nothing can separate us from God's love. Ang Diyos po, hindi tayo pwedeng paghihiwalayin. Ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin po tayo. Kaya yun po yun. So marami po tayong itatopic tungkol sa pag-ibig. Hindi po kiniibig tayo ng Diyos, hindi na po tayo magsasuffer. Si Job ay mahal na mahal ng Diyos pero nagsuffer. Yan po tayo nagtatapos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa salita pong love. Tunay po ang pag-ibig na ito, anuman po ang mangyari sa amin. Tunay po ang pag-ibig mo hindi nawawala. Pwedeng ang pag-ibig po namin sa inyo ay humupa, manlamig, pero ikaw, never. Anuman suffering dinadanas namin, nananatili pa rin pag-ibig mo, hindi po nagbabago. Salamat po, tulungan mo kami na kahit may suffering kami ay patuloy pa rin kami magtiwala sa iyo. Kilalanin pa rin namin na ikaw lamang ang Diyos na magbibigay sa amin ng tunay na ibig sabihin ng buhay. Salamat po, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po sa inyo pong pakikinig. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Mabuhay po tayong lahat.